Isang lalaking may 10 bilyong dolyar na kayamanan ang tahimik na nakaupo mag-isa sa marangyang restauran na siya mismo ang may-ari, nakasuot ng mga damit na galing sa ukay-ukay. Hindi siya dumating para kumain, may hinahanap siyang mas mahalaga kaysa sa anumang mabibili ng pera, ang tunay na katapatan. Ngunit sa gitna ng mga pilit ng ngiti at nakasanayang kabaitan, tila walang saysay ang kanyang paghahanap. Umorder siya ng steak na tinatawag na Emperor's Cut na nagkakahalaga ng 500 dolyar, isang tahimik na paraan para mapagmasdan ang mga staff. Ang batang waitress na nagdala ng kanyang pagkain ay tila naiiba sa iba. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata, isang tahimik na dalamhati na tumagos sa mga duda ni Marco. Habang kinukuhang muli ang kanyang plato, bahagyang nanginig ang kamay ng babae at palihim na iniabot ang isang malinis na nakatiklop na napkin. Huminga ng malalim si Marco, inaasahan na ito'y numero ng telepono o hiling para sa pera. Ngunit nang buksan niya ito, 4 na salitang matatalim ang bumungad, parang suntok sa dibdib. Sa sandaling iyon, ramdam ni Marco Herrera ang bigat ng kanyang napakalaking yaman na parang mas dumoble pa. Ang kanyang kayamanan ay hindi lamang numero, isa itong pasan, gaya ng isang armadura na tinahi mula sa mga titulo ng lupa at investment portfolio. At iyon ay dumudurog sa kanya. Sa edad na 42, si Marco ang namumuno sa Herrera Holdings, isang pandaigdigang imperyo na sumasaklaw sa maraming industriya mula sa mga high-end na hotel hanggang sa makabagong biotech. Ang kanyang opisina na nasa tuktok ng isang gusaling tila sumasaksak sa kalangitan ng Chicago ang kanyang trono. Sa isang tawag lang, kaya niyang impluwensyahan ang mga merkado ng pananalapi o baguhin ang tanawin ng lungsod. Siya ang hari ng konkretong mundo. Ngunit sa kabila nito, namumuhay siya sa isang tahimik at masakit na pag-iisa. Ang kanyang araw-araw ay maingat na isinasaayos, isang mundong sinala sa pamamagitan ng mga assistant, legal advisor at PR expert. Lahat ng nakakasalamuhan niya ay masusing pinili. Ang kanilang mga ngiti ay praktisado, ang mga intensyon ay nakatago sa likod ng profesionalismo. Tumatawa sila sa kanyang biro kahit hindi naman talaga nakakatawa. Inaayon nila ang kanilang opinyon sa kanya kahit hindi pa buo ang kanyang ideya. Namumuhay siya sa isang bulwagan ng salamin kung saan ang bawat refleksyon ay isang bersyon ng kung sino sa tingin nila ang gusto niyang maging. Ang totoong Marco, ang batang minsang nangarap na maging arkitekto sa isang simpleng bayan sa Ohio, ay naglaho na habang paakyat siya sa tugatog. Ang kanyang nakagawiang pagbabalik sa mas payak na pagkatao ay isang tahimik na pagsuway sa peking buhay na kanyang ginagalawan. Kada ilang buwan, ginagawa niya ito bilang paraan ng muling pagkilala sa kanyang sarili. Tinatabi niya ang makapangyarihang imahe ni Marco Herrera at nagiging si Jim, isang taong walang titulo at walang kayamanan. Ang kanyang kasuotan ay galing sa ukay-ukay sa South Side, isang lumang corduroy jacket na may kupas na siko, isang plaid na kamiseta na malambot na sa tagal, at maong na may mga guhit ng panahon. Gamit ang sirang bota at kaunting balbas, kumpleto ang kanyang anyo. Para sa huling detalye, nagsusuot pa siya ng makakapal na salamin na walang grado. Kapag tinitingnan niya ang sarili sa basag na salamin ng isang gasolinahan, hindi niya nakikita ang isang bilyonaryo. Nakikita niya ang isang taong maaaring mawalan ng lahat sa isang masamang araw. At ang pagkakakilalang iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang kalayaan, isang pansamantalang pagtakas mula sa walang tigil na paghuhusga. Ang destinasyon niya ng gabing iyon ay ang The Gilded Steer, ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang chain ng mga luxury restaurant. Kilala ito sa mga premium na steak, 1,000 dolyar na wine at mga kliyenteng may pera at kapangyarihan, isang simbolo ng tagumpay.
Bagamat siya ang bumili ng chain 2 taon na ang nakalipas, ang branch na ito ay hindi pa niya napupuntahan. Lagi siyang sinisigurado ng kanyang COO na si Alberto de la Cruz na maayos ito, perpektong serbisyo, dekalidad ang pagkain at mataas ang kita. Ngunit hindi sapat para kay Marco ang mga numero. Gusto niyang maranasan ito ng personal, hindi bilang may-ari, kundi bilang isang taong hindi napapansin. Pumasok siya sa pamamagitan ng mga pintuang brass, iniwan ang kaguluhan ng lungsod at pumasok sa isang mundong may dim na ilaw, pinong samyo at pabulong na usapan. Amoy ng sizzling na steak, lumang leather at mahal na cologne ang bumalot sa hangin. Naramdaman niya ang init mula sa fireplace, ngunit ang hostess ay nagbigay lamang ng mekanikal na ngiti. Sinipat nito ang kanyang suot na may halatang pag-aalinlangan. "May kailangan po ba kayo?" Tanong nito na parang sinasabing hindi siya nababagay sa lugar. "Table for one?" Sagot niya, pilit pinabababa ang boses. Nag-alinlangan ang hostess. Sinipat ang paligid na puno ng mga bisitang elegante, ang kasuotan at kislap ng mga silverware. "May reservation po ba kayo?" "Wala. Problema ba yon?" Naging masikip ang ngiti ng babae. "Madalas po kaming fully booked," sagot niya habang inaayos ang tablet. Tila sinasadya ang bawat kilos para ipakita na abala siya. Sa huli, tumingin siya kay Marco. "May maliit na mesa malapit sa kusina, yun lang po ang pwede." Isang malinaw na pagpaparamdam na hindi siya karapat-dapat sa gitnang bahagi ng restaurant. "Ayos lang," sagot ni Marco patuloy sa kanyang pagpapanggap. Habang sumusunod siya, napapansin niyang tinitingnan siya ng ibang bisita, ang iba'y tumitigil sa kanilang usapan. May halong paghusga ang kanilang tingin. Siya'y tila pagkakamali sa kanilang maayos na mundong ginagalawan. Parang kumakapit sa kanya ang kanilang mga titig, tila kuryenteng masakit sa balat, at sa dibdib niya ramdam ang pait. Ito ang mundong siya mismo ang tumulong likhain. Isang mundong ang halaga ng tao ay nakabase sa itsura. Gaya ng sinabi ng hostess, dinala siya sa isang masikip na mesa sa tabi ng kusina. Ang tuloy-tuloy na pagbukas ng pinto sa kusina at ang mahinang sigaw mula sa loob ang nagsilbing musika sa kanyang hapag. Ito ang pinakamasamang mesa sa buong restaurant at ito rin ang perpektong lugar. Mula sa pwesto niyang iyon, kita niya ang galaw ng buong lugar. Napansin niyang ang mga waiter ay parang mga ngaso. Inaayos ang kanilang ngiti depende sa hitsura ng customer. Ang manager, isang makinis na lalaking may madilim na buhok at suot na medyo masikip na suit, ay abalang kinausap ang grupo ng mga tila lokal na politiko. Agad niyang nakilala si Marco, si Sergio Mendoza ayon sa talaan ng kumpanya. Si Mendoza ay may makinis ngunit malangis na karisma na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumawa siya nang malakas sa biro ng isang customer, tinapik ito sa likod na may peking sigasig. Ngunit nang tumalikod na siya, biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. Tumalim ang kanyang tingin, sinuyod ng mata ang silid na parang isang lawin. Mabilis siyang nag-utos sa isang busboy na agad na paurong at nagmamadaling umalis. Tahimik na naupo si Marco sa isang sulok, hindi pinapansin. At sa likod ng kanyang pagiging halos di makita, doon siya nagsimulang makakita ng malinaw. Nakita niya ang tahimik na pagganap ng mga panlipunang papel, ang pilit na kabaitan na pinalalakad ng tip at estado. Lahat ay tila pinaghandaan ang mga ngiti, kilos at salita. Isa itong negosyong mahusay ang pagkakaayos. Epektibo, kumikita, pero walang laman. Napabuntong hininga siya. Ito ba ang bunga ng kanyang imperyo? Isang kinikintab na kabibe na walang puso sa loob. Matagal na niyang sinisip-sip ang iisang baso ng tubig nang may lumapit na waitress. Hindi siya tugma sa makinis at matigas na aura ng iba pang staff. May kabaitan sa kilos nito, halos marupok.
Bata pa, siguro nasa unang bahagi ng 20, may mapagmasid na kayumangging mata at kulay kastanyas na buhok na mahigpit na nakatali. Maayos ang kanyang uniforme pero gamit na gamit, ang apron ay kupas at lukot sa kakagamit. Habang inilalapag ang basket ng tinapay sa mesa, napansin niyang nanginginig ng bahagya ang kamay nito. May madidilim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata at ang pagod na ekspresyon ay hindi maitago sa likod ng pilit ng ngiti. "Magandang gabi po," mahinahon niyang bati. "Ako si Elena. Ako po ang magsisilbi sa inyo ngayong gabi. Nais po ba ninyo ng inumin?" Tiningnan ni Marco ang kanyang name tag Elena, isang tahimik at walang panahong pangalan. Humingi siya ng pinakamurang beer sa menu, pinagmamasdan kung may bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ng babae. Ngunit ang sagot niya ay kalmado at may respeto. "Siyempre po, babalik po ako kaagad," sagot niya ng walang pag-aatubili. Habang papalayo si Elena, napansin ni Marco ang kanyang sapatos, itim na hindi madulas na sapatos na karaniwang ginagamit sa kusina. Halos pudpud na ang mga swelas, bitak-bitak at humihiwalay na ang balat. Isa itong detalyeng simple pero mas nagsalita kaysa sa anumang ulat pinansyal na nabasa niya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ni Marco ang tunay na interes, hindi sa restauran, kundi sa babaeng ito. Sino siya? Isang taong kayang tingnan ang isang lalaking nakasuot ng lumang damit at tratuhin pa rin siya ng may dignidad. Hindi pa niya alam na ang tahimik niyang eksperimento ay magbubukas ng pinto sa isang mas malalim na katotohanan. Isang lihim na nakaugat mismo sa kanyang kumpanya. At ang nag-iisang may lakas ng loob na magsalita ay ang waitress na ito na may pagod na mga mata at sapatos na masyado ng maraming gabing pinagdaanan. Si Elena Jimenez o Eli sa iilang malalapit sa kanya ay kumikilos sa gitna ng kaguluhan ng gilded steer na parang anino. Mabilis at magalang siya pero laging may bahaging itinatago sa sarili. Isang panangga para mabuhay. Tuwing gabi, umaakyat siya sa entablado ng restauran, ginagampanan ng papel bilang masiglang tagasilbi. Pero sa likod ng maskara, may bagyong umiikot sa kanyang dibdib, stress at takot na hindi niya maibulalas. Ang buong mundo niya ay umiikot sa kanyang nakababatang kapatid na si Davide. Sa edad na 17, dapat ay iniisip pa lamang nito ang kinabukasan, kung anong kolehiyo ang papasukan o kung sasayaw siya sa high school prom. Ngunit sa halip nakakulong siya sa paulit-ulit na gamot at bigla ang pagkakaospital. Ipinanganak siyang may bihirang kondisyon sa baga, isang malupit na tadhana. Eksperimental at labis na mahal ang kanyang mga gamutan. Matagal nang naubos ang coverage ng kanilang insurance. Bawat sentimo na kinikita ni Eli, bawat tip na itinatabi niya ay para lamang mapanatiling buhay si Davide. Ang trabaho sa Gilded Steer ang may pinakamataas na sahod na nakita niya. Pero may kapalit ang sahod na yon. Si Sergio Mendoza, ang manager, ay isang buwitre na nakabihis ng makinis na suite. Ilang linggo ang nakalipas, nagkamali si Eli sa pag-encode ng inventory. Isang simpleng pagkakamali dahil sa matinding pagod matapos ang doubling shift. Pero ginamit iyon ni Mendoza laban sa kanya. Ipinatawag siya sa opisina. Ang boses nito ay banayad pero may pananakot. Inakusahan siyang nagnakaw, sinabing kaya siyang tanggalin sa trabaho at ipalista sa lahat ng magagarang restaurant sa lungsod. At saka siya inalok ng isang kasunduan. Maaari daw niyang bayaran ang di umano'y pagkakautang, isang halagang pinalobo sa $5,000 sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Babawasan ang kanyang sahod, babantayan ang kanyang mga tip. Sa madaling salita, ginawa siyang personal na alipin ni Mendoza at alam niyang isang kasinungalingan iyon. Alam niyang gawa-gawa lang ang utang. Pero dahil wala siyang ebidensya at may tunay na banta ng pagkawala ng trabaho, ang tanging bagay na pumipigil sa pagkamatay ng kapatid niya, naramdaman niyang wala siyang pagpipilian.
Mas malala pa, pinipilit na rin siya ni Mendoza na tumulong sa kanyang peking accounting records tuwing gabi. Bago lumala ang sakit ng kanyang kapatid, nakatapos si Eli ng 2 taon sa community college sa kursong accounting. Nalaman ito ni Mendoza at ginamit laban sa kanya. Pinapagawa siya ng mga peking invoice, pinapalinis ang mga peking talaan. Unti-unting isinasangkot si Eli sa pandarayang hindi niya lubos maisip ang lawak. Napansin na niya ang mga pattern, mga dokumento mula sa peking supplier, malalaking halaga na inililipat sa isang account na konektado sa isang shell company. Lulong na siya rito sa pilitang kasangkot sa isang panlulokong mas malaki pa sa kanyang kakayahang unawain. Bawat shift ay parang pagtawid sa manipis na alambre. Isang pagkakamali lang, lahat magigiba. Nang una niyang makita ang lalaki sa table 32 na nakakorduroy jacket, bumagsak ang loob niya sa awa. Ito ang lamesang sadyang inilalagay ni Mendoza sa mga taong sa tingin niya'y hindi karapat-dapat, isang tahimik na insulto. Nasaksihan ni Eli kung paano dinala roon ng hostess ang lalaki na may halatang paghamak. Ang ibang server ay tiyak na babalewalain na lang ito, uunahin ng mga kliyenteng mas malaki ang posibilidad na magbigay ng malaking tip. Pero iba ang pagpapalaki kay Eli. Tinuruan siya ng kanyang ina na igalang ang bawat tao, hindi ayon sa hitsura o pera, kundi dahil tao sila. Kaya binati niya ito ng parehong kabaitan na ibinibigay niya sa CEO sa Mesa 5. Nang humiling ito ng pinakamurang beer, hindi siya nagulat, ngumiti lang at tahimik na umalis upang kunin ito. Isa itong tahimik na paraan ng kanyang munting paglaban sa hindi binibigkas na klaseng istruktura ng restoran. Habang patuloy siyang nagtratrabaho, paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa direksyon ng lalaki. Hindi ito naglabas ng telepono, hindi rin ito nakikipag-usap sa staff, tahimik lang itong nakaupo, nanonood. Ang mga mata niya ay mahinahon ngunit alerto, sinusuyod ang bawat detalye ng silid. Ang kanyang presensya ay kalmado pero malinaw ang intensyon, parang isang taong hindi talaga kabilang pero nauunawaan ng lahat. Hindi siya mukhang lalaking pinagsarhan ng kapalaran, mas mukha siyang taong nagtatago sa liwanag. Nang bumalik si Elena upang kunin ang kanyang order ng pagkain, huminga siya ng malalim. "Napili na po ba ninyo ang main course, sir?" tanong niya. Inangat ng lalaki ang paningin mula sa menu at tumingin sa kanya mula sa likod ng makakapal na salamin. "Oo, Emperor's Cut ang kukunin ko," sagot niya. Halos matanggal ang profesional na maskara ni Elena. Hindi ito basta-bastang steak, isa itong malaki, dry-aged porterhouse na may foie gras at truffle sauce. $500 ang halaga nito, kadalasang ino-order ng mga mayayamang kliyente o ng mga taong may malaking ipinagdiriwang. Hindi ito ang klaseng pagkain na ino-order ng isang taong naka-faded na plaid shirt at gamit na bota. Mabilis niyang sinulyapan ang sapatos ng lalaki, saka muling tumingin sa mukha nito. Isang palabas lang ba ito? Niloloko ba siya para sa prank video sa social media? O baka naman, hindi talaga niya alam ang order niya. Magwawala si Mendoza kung hindi kayang bayaran ng lalaki ang pagkain. Pwede sana siyang humingi ng credit card o magmungkahi ng mas murang putahe. Iyon ang estilo ni Mendoza. Ang pahiyain muna ang bisita bago sila mapahiya ng restaurant. Pero nang muling tumingin siya sa mata ng lalaki, nakita niya ang kabaligtaran ng lahat ng iyon. Walang yabang, walang pagkalito, tanging isang tahimik na hamon, parang naghihintay kung ano ang magiging desisyon niya. At doon siya nagpasiya. Pagtatratuhin niya itong seryoso, ibibigay niya ang respeto na tila hinihingi nito sa katahimikan. Isang maliit, tunay ng ngiti ang dumaan sa kanyang labi. "Magandang pagpili, sir," tugon niya ng pantay ang tono. "Paano niyo po gustong ipaluto?" "Medium rare," sagot nito agad. "At isang baso ng Cheval Blanc, 1,998, pakiusap."
Doon siya napatigil. Kahit isang baso ng alak na iyon ay halos 300 dolyar na. Ang buong bote ay lagpas 2,000. Sa pagitan ng steak at alak, ang magiging bill ng lalaking ito ay mas mahal pa kaysa sa buwanang renta ni Elena at nakaupo lang siya sa pinakamasamang mesa sa buong lugar. Sumisigaw ang kanyang training na tawagin ng manager at humingi ng card sa simula pa lang. Iyon ang patakaran. Pero may kung anong kakaiba sa lalaki, ang tahimik na kumpiyansa, ang mapanuring mata na nagsabing dapat niya itong pagkatiwalaan. Agad ko pong ihahanda, sagot niya. Pinanatiling kalmado ang boses kahit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Lumakad siya palayo, nanginginig ang dibdib. Ramdam niyang pinagmamasdan siya ni Mendoza. Sa terminal, inilagay niya ang order sa sistema, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaagad na flag ng system ang mga mamahaling item, automatikong nagpadala ng alerto sa pamunuan. Alam niyang ilang segundo lang lalapit na si Mendoza at dumating nga ito. "Jimenez!" Sigaw nito, hinarang siya malapit sa wine station. Lumapit ito ng malapit, tinabingan ang daan niya. "Anong ginagawa mo?" Umorder ang mesa 32 ng Emperor's Cut at isang baso ng 78 Cheval Blanc. "Opo, Mr. Mendoza, kaka-enter ko lang ng order," sagot niya ng mahinahon. Halos mamula si Mendoza sa galit. "Nasisiraan ka ba ng ulo? Nakita mo ba yung lalaki? Para siyang natutulog sa bangko sa parke. Hindi mo man lang hiningan ng credit card." "Hindi po siya mukhang nagbibiro, sir." Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Eli. "Ayokong bastusin ang bisita." "Bastusin!" Halos duraan siya ni Mendoza, galit na galit ang tono. Pagpapakita pa lang niya rito, bastos na siya. Lumitaw pa lalo ang galit sa mukha ni Mendoza. Naamoy ni Eli ang amoy ng lumang kape mula sa hininga nito. Ang boses ay kasing talim ng basag na salamin. Kapag umalis ang lalaking yon nang hindi nagbabayad, alam mo ba kung sino ang magbabayad ng 500 dolyar na steak at 300 dolyar na alak? Ikaw, bawat sentimo, at huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa akin para sa mali mong ginawa noon. Parang yelo ang mga salitang iyon na tumama sa kanya. Isa ka na lang sa pinakamanipis na sinulid na nakakapit dito. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para putulin iyon. Umakyat ang takot sa dibdib ni Eli. Kung hindi makakabayad ang lalaking iyon, katapusan na niya. Gagamitin niyon ni Mendoza bilang dahilan para lunurin siya sa mas malaking peking utang. Tatanggalin siya, mawawala ang tanging inaasahan ni Davide para mabuhay. Ngunit sa likod ng mukha ni Mendoza na puno ng panlalait, nakita niya ang lalaking nasa mesa, 32 na nakatingin. Hindi nito naririnig ang usapan, pero nakita nito ang lahat. Ang katawan, ang tensyon, ang malinaw na agwat ng kapangyarihan. At pagkatapos, tumango ito ng bahagya. Isang halos hindi makitang kilos na nagsasabing, "Nakikita ko ang nangyayari." Hindi man ito kalakihan, pero para kay Eli, ang simpleng tango ay napakahalaga. Naiintindihan siya ng lalaki, kapanig niya ito. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakaramdam siya ng munting tapang. "Naiintindihan ko po, Mr. Mendoza," sabi niya, mas matatag ang boses kaysa kanina. "Ako po ang mananagot." Tinitigan siya ni Mendoza ng ilang sandali bago biglang tumalikod at galit na umalis habang pabulong na nagmumura. Humugot si Eli ng malalim, nanginginig na hininga bago nagtungo sa wine cellar. Tinrato niya ang Cheval Blanc na parang sagradong salamin. Maingat na ginamit ang Coravin upang makapagbuhos ng perpektong baso nang hindi ginagalaw ang cork. Nang bumalik siya sa mesa 32, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ang Cheval Blanc niyo po, sir." Tinanggap ito ng lalaki at marahang iniikot ang mayamang pulang alak sa baso. Hindi niya ito agad ininom. Sa halip, tumingin siya kay Eli, pinagmamasdan siya ng mabuti. "Okay ka lang ba, Elena?" tanong niya. "Parang tensyonado ang manager mo." "Ayos lang po, sir," sagot niya. Muling isinuot ang kanyang maskara. "Mahigpit lang po siya pagdating sa pagpapanatili ng aming pamantayan."
Dahan-dahan siyang sumimsim ng alak, pumikit sandali habang nilalasap ang lasa. Nang tumingin siyang muli kay Ellie, may kakaibang lalim sa kanyang ekspresyon. Pakiramdam ko, mahinang sabi niya, mas mataas pa ang pamantayan mo kaysa sa kanya. Napigil ang hininga ni Eli, parang nabasa niya ang kaluluwa niya. Nakita nito ang pagod, ang takot, ang tahimik na desperasyong matagal niyang ikinukubli. At sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang bagay na bihirang maranasan, ang mapansin. Tahimik na lumipas ang natitirang bahagi ng pagkain. Kumain siya ng dahan-dahan, pinapahalagahan ang bawat subo na parang mas mahalaga pa sa mga sangkap nito. At nagtanong siya, hindi mababaw, kundi totoo. Gusto niyang malaman ang tungkol sa lungsod, sa mga tao nito, sa mga sulok at kwento. At nang sumagot si Eli, pinakinggan niya na parang mahalaga ang bawat salita. Hindi siya pinaramdam na isa lang siyang waitress. Pinaramdam niyang isa siyang tunay na tao. At habang pinagmamasdan niya ito, isang ligaw, mapanganib na ideya ang unti-unting nabuo sa isipan ni Eli. Isang matapang na hakbang, isang bagay na pwedeng magbago ng lahat. Ang lalaking ito ay hindi tulad ni Mendoza. Hindi siya nagyayabang ng kapangyarihan, pero dama mong mayroon siya, isang tunay, nakaugat na kapangyarihan. Tila nauunawaan niya ang halaga na hindi lang pera ang batayan. Marahil baka lang siya na ang tanging pag-asang mayroon sila ni Davide. Delikado, halos katawa-tawa. Pero nang muling tingnan si Mendoza, na ngayoy tumatawa kasama ang mga mayayamang bisita habang unti-unting inuubos ang lakas ng kanyang mga empleyado. Napagtanto ni Eli na wala na siyang ibang opsyon. Kailangan niyang subukan, patuloy ang daloy ng hapunan, tuloy-tuloy, walang humpay. Dumarating at umaalis ang mga plato, nagkukwentuhan ng mga customer at gumagalaw ang mga server na tila sinayaw na galaw. Dumaan si Eli sa lahat ng ito, gumagalaw ang kanyang katawan, ngunit ang isip niya ay nagmamadaling naglalakbay. Paubos na ang kape ng lalaki sa mesa, 32. Paalis na ang pagkakataon. Bawat daang niya sa mesa, ramdam niya ang tingin ng lalaki. Hindi mapanghusga, hindi rin mapanghimasok, kundi tila naghihintay. Isang tingin ng taong alam na may mensaheng darating. May plano na siya, simple pero nakakatakot. Hindi siya maaaring makipag-usap ng lantaran. Laging nanonood si Mendoza, laging nakikinig. Kahit isang pabulong na salita, pwedeng sirain ang lahat. Hindi kailangan niya itong isulat. Isang maikling mensahe, puno ng urgency na ipapasa na parang sikreto sa pagitan ng mga estranghero. Pero ano ang sasabihin niya? Tulungan mo ako. Tila desperado, masyadong mahina. Ang boss ko ay kriminal. Baka sabihing eksaherado. Kailangan nito ng tamang bigat. Sapat para makuha ang atensyon ng lalaki. Sapat para ipahiwatig na mas malaki ang nakataya. Naalala niya ang mga peking ledger. Ang mga kahina-hinalang invoice mula sa Prime Organic Meats, isang supplier na hindi niya kailanman narinig at wala ring record saan man. Kahina-hinala ang mga numero, sobrang taas ng presyo at tuwing hinahawakan ito ni Mendoza, tila palaging balisa ito. Iyon ang susi, iyon ang sinulid na maaaring humila sa buong kasinungalingan. Hindi man niya alam ang buong saklaw ng tinatago ni Mendoza, alam niyang delikado ito. Mapanganib, isang uri ng lihim na handa itong sirain ang kahit sino para mapanatili. Ngunit ang lihim na iyon rin ang maaaring maging sandata ni Eli. Sa isang bihirang sandaling matahimik, pumasok siya sa maliit at masikip na break room ng mga empleyado. Ang amoy ng lumang kape at microwave meals ay nakadikit sa mga dingding. Parang tambol ang tibok ng kanyang puso. Kumuha siya ng malinis na linen napkin, katulad ng mga ginagamit sa mesa, at bumunot ng bolpen mula sa apron, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Humugot siya ng malalim na hininga, pinilit alalahanin ang tahimik na lakas na nakita niya sa mga mata ng estranghero. Dapat maikli, matalim at nakakabagabag ang kanyang mensahe.
Dapat nitong mahikayat ang lalaki, bigyan siya ng dahilan para magsaliksik. Mabilis siyang sumulat, dikit-dikit ang sulat, puno ng pagkaapurado. Pinagmamasdan kanila. Isang patibong, malabo pero mapanganib. Magtatanong siya, sino ang sila? Bakit siya? Ano ang alam nila? Hindi man tiyak para kay Ili ay sapat na iyon. Hindi ligtas ang kusina, malabong pakinggan pero may bigat, maaaring mga hulugang kontaminasyon, panganib o sabwatan, isang aninong bumalot sa lahat, pati na sa pagkaing kinain ng lalaki. Suriin ang ledger sa opisina ni Mendoza, nilalason niya ang supply chain. Iyon ang sentro, totoo ang mga ledger, totoo ang pandaraya. At ang parira lang nilalaso ng supply chain ay nagpapahiwatig ng isang bagay na higit pa sa simpleng pagkakamali sa inventaryo. Isa itong sistematikong panlilinlang, profesional, agad na dapat kumilos. Hindi niya nilagdaan ang mensahe, walang pangalan, walang palatandaan, tanging ang mga salita, isang bulong sa dilim. Maingat niyang tiniklop ang napkin, ibinaon ito ng malalim sa bulsa ng kanyang apron para itong lihim na bomba na nakadikit sa kanyang hita. Malapit nang matapos ang kanyang shift, nakabayad na ang lalaki sa cash. Eksaktong $867 at 53 sentimo bawat sentimo sakto. Walang card, walang pangalan, puro presisyon. Isa pang kakaibang detalye, siya ay maingat, sinadya ang bawat kilos. Iyon ang nagbigay kay Eli ng pag-asa. Habang bumabalik siya para linisin ang mesa nito, kumakabog ang puso niya. Nakatalikod si Mendoza, abala sa pakikipag-usap sa host station. Ito na siguro ang tanging pagkakataon niya. May kailangan pa po ba kayo ngayong gabi, sir? Tanong niya, mahinahong boses sa kabila ng takot. Wala na, salamat Elena, napakahusay ng pagkain. Ngunit ibang kwento ang sinasabi ng kanyang mga mata, matulis, naghihintay. Ikinagagalak ko pong marinig yan. Sa likod ng profesional na kilos, maingat niyang pinulot ang mga pinggan. Isang kamay ang kumuha sa lalagyan ng asukal, habang ang isa, nakalingid sa paningin, ay kinuha ang napkin mula sa bulsa at marahang inilapag ito sa mesa. Sa parehong kilos, tinakpan niya ito gamit ang tray na nililinis niya. Tumagal lamang ng 1 segundo. Mabilis, malinis, halos masyadong malinis. Tumalikod na sana siya pero pinigil siya ng tinig nito. Sandali! Tumigil siya, nanlamig ang dugo niya. Napansin ba nito? Ibubunyag ba siya? Mapapahiya ba siya sa harap ng lahat? Dahan-dahan siyang humarap muli. Hindi siya tinitingnan ng lalaki. Nakatingin ito sa mesa, sa lugar kung saan kanina naroon ang tray. Nakita nitong inilapag niya ang napkin at nakita rin nitong kinuha niya uli na itago sa ilalim ng tray. Akala nito umatras siya, na binawi niya ang mensahe. Nagtagpo ang kanilang mga mata, walang galit, tanging pagkalito at bahagyang pagkadismaya. Sa sobrang talino nabigo siya, na ipuslit niya ng husto ang mensahe kaya hindi ito dumating sa dapat nitong puntahan. Isang tibok ng puso lang ang lumipas, nakatayo siyang parang estatwa. Pagkatapos, sa lakas ng loob na hindi niya alam kung saan nanggaling, bumalik siya sa mesa. Parang robot ang kanyang galaw. Ramdam niya ang paggalaw ni Mendoza, malapit, bumabagal ang usapan nito. Nakabantay. Pagdating sa mesa wala siyang sinabi, dahan-dahan niyang ikiniling ang tray, sapat lang para dumausdos ang nakatiklop na napkin sa makintab na ibabaw ng mesa. Hindi siya tumingin, hindi niya kaya. Maingat niyang ibinalik ang tray sa ibabaw ng napkin, ngunit sa pagkakataong ito, iniwan na niya ito roon. Nakalimutan niyo ang tip, bulong niya, halos kasin lakas lang ng hinga. Isa itong mahina at halatang palusot, pero iyon lang ang meron siya. Lumakad siyang palayo nang hindi lumilingon, nanginginig ang buong katawan na parang tumalon siya mula sa napakataas na lugar, walang kasiguraduhang mapapadpad sa ligtas na lupain. Bawat hakbang ay parang pagsuway sa grabidad. Kumilos ang mga binti, pero ang isip niya ay sumisigaw. Isang panganib ang isinugal niya na hindi na maaaring bawiin.
Sa mesa na natiling nakaupo si Marco Herrera, hindi gumagalaw. Pinanood niya ang pag-alis ni Eli patungong kusina, nagsalpukan sa kanyang isipan ng kalituhan at bigla ang linaw. Nahuli niya ang lahat, ang unang pagtatangkang iwanan ng napkin, ang pag-aatubili, ang pagbawi at ang huling pagbagsak nito. At ang kakaibang mga salitang iyon, nakalimutan niyo ang tip. Siyempre, hindi siya nag-iwan ng tip. Eksaktong kabuuan lang ang binayaran niya, bawat sentimo ay sinadya, isang senyales. Hindi siya naroon para sa serbisyo. Ang napkin ang tip, ang mensahe ang tunay na transaksyon. Matapos lang mawala si Eli, sa likod ng pinto ng kusina siya gumalaw. Muli siyang tumingin pataas. Nakatingin na si Mendoza ngayon, lantaran, may pagdududa. Tapos na ang laro. Marahang inilapat ni Marco ang kamay sa tray, dahan-dahang isinara ang mga daliri sa nakatiklop na tela. Hindi ito mukhang pera, masyado itong malambot, makapal, lino. Tumayo siya, isinuot ang kanyang lumang jacket. Binigyan niya si Mendoza ng isang walang laman na tango. Tama lang para magmukhang magalang, pero hindi nag-aanyaya ng usapan. At saka siya lumakad papalabas ng restaurant nang hindi na lumingon pa. Sa labas, basa ang hangin ng gabi, madulas ang bangketa sa hamog at lumang ulan. Sumandal si Marco sa magaspang na pader ng katabing gusali. Ang puso'y kumakabog na parang tumakbo siya ng isang buong marapon. Naging malabo ang mundo sa paligid niya, mga ilaw sa kalsada, busina ng mga sasakyan at malalayong sirena. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi niya naramdaman na isa siyang bilyonaryo. Pakiramdam niya ay isa siyang lalaking may dalang lihim. Sa ilalim ng kahel na liwanag ng poste, dahan-dahan niyang binuksan ang napkin. Ang mga salitang isinulat sa nagmamadaling tinta ay tila kumikislap sa dilim. Pinagmamasdan kanila, hindi ligtas ang kusina, suriin ang ledger sa opisina ni Mendoza, nilalason niya ang supply chain, binasa niya ito minsan, tapos muli, hindi ito sigaw ng tulong, hindi ito hiling para sa mas malaking tip o numero mula sa waitress na nangaakit, isa itong bomba. Nilalason ng supply chain, tumama ito sa kanya na parang suntok sa sikmura. Hindi lang ito tungkol sa isang tusong manager. Kung totoo ito, isa itong pag-atake sa lahat ng pinanghahawakan ng kanyang brand, kalidad, tiwala, kahusayan. Hindi lang ito iskandalo, isa itong kanser, isang bulok mula sa loob. Pero paano kung hindi totoo? Paano kung bitag ito? Ang simpleng eksperimento niya, isang gabi ng paghahanap ng katapatan sa mundong puno ng palabas, ay biglang naging mapanganib. Ang tahimik na waitress na may pagod na mata at kupas na sapatos ay hindi lang nagserbisyo ng hapunan. Inabot niya ang unang piraso ng palaisipan na maaaring magpaguho sa buong imperyo ni Marco. Tumingin siya pabalik sa restaurant na may ginintuang liwanag na kumikislap mula sa matataas na bintana. Hindi na ito mukhang isang 5-3 steakhouse. Mukha na itong crime scene. Amoy basang semento at usok ng tambutso ang hangin ng Chicago, pero niyon man ay hindi sapat para luminaw ang kanyang isipan. Umiikot sa kanya ang mga salita mula sa napkin. Hindi na siya ang isang malungkot na higanteng nagpapanggap sa gitna ng karaniwang gabi. Isa na siyang lalaking biglang itinapon sa gitna ng isang sabwatan. Ang pagbabago ay biglaan, marahas, ngunit sa isang banda, nakakagising. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may bahagi sa kanyang loob na muling nabuhay. Ang bahagi ng sarili niyang nagtayo ng imperyo mula sa wala, ang strategist, ang tagalutas, ang mangangaso. Naglakad siya, hinayaan ang lungsod na lamunin siya sa kislap at galaw nito. Kailangan niyang mag-isip, paghiwalayin ang takot sa katotohanan, pinagmamasdan kanila. Sino sila? Si Mendoza? May iba pa ba? Ang babala ba ay para sa lalaking nakasuot ng ukay-ukay o para kay Marco Herrera, ang may-ari na walang nakakaalam na naroroon?
Hindi ligtas ang kusina. Maaari itong mga hulugan ng maraming bagay, mula sa paglabag sa food safety hanggang sa sadyang katiwalian. Pero ang tumatak sa kanya ay nilalason ang supply chain. May intensyon yon, may kabuuan, organisado, nakatago sa likod ng mga spreadsheet at pekeng invoice. Isa itong corporate sabotage, o baka mas malala pa. Sa isang madilim na eskinita, napansin niya ang isang maliit na bar, mahinang neon sign, madilim ang bintana, walang pagpapanggap. Kabaligtaran ng Gilded Steer, pumasok siya sa isang booth sa likod, malamig ang sirang leather na upuan sa ilalim ng kanyang jacket. Umorder siya ng whiskey neat at inilabas ang isang maliit, simpleng cellphone. Ito ang kanyang burner phone. Ginagamit lang niya ito sa mga gabing gaya nito. Mga gabing kailangang maglaho ni Marco Herrera. Isang numero lang ang nakasave. Pinindot niya ang dial. 2 ring lang at sumagot na ang pamilyar na boses. Opo, Alberto, ako to. Isang sandaling katahimikan, hindi lang basta COO si Alberto de la Cruz. Siya ang tanging taong buhay na nakakaalam sa mga lihim na paglabas ni Marco. Si Alberto ay presisyon, katatagan at lubos na katapatan. Hindi siya nagtatanong ng walang saysay. Ang tinatanong lang niya ay ang tama. Marco, ayos ka lang ba? Parang may kakaiba sa boses mo. Ayos lang ako, putol ni Marco, matalim ang tono. Pero may nangyaring insidente sa The Gilded Steer, may mali sa serbisyo. Pwede kong ipadala agad bukas ang regional director, sagot ni Alberto. Sigurado akong maayos naman ang quarterly reports. Peke ang mga iyon, Alberto, sagot ni Marco. Mahina, ngunit matatag ang boses. Mabilis niyang ipinaliwanag ang nangyari, ang kanyang pagbabalat kayo, ang malamig na asal ng staff, ang kayabangan ng manager na si Sergio Mendoza. At pagkatapos ay ikinuwento niya ang waitress na si Elena, ang dignidad sa kanyang kilos, ang kupas niyang sapatos at ang kakaibang mensahe na iniabot nito. Sa wakas, binasa ni Marco ng malakas ang mensaheng isinulat sa napkin. Sumunod ang katahimikan. Si Alberto ay isang taong nakabatay sa konkretong datos, hindi sa malabong sulat mula sa isang waitress. Nilalason ang supply chain, ulit ni Alberto dahan-dahan. Mabigat at tiyak ang paratang na yan, posibleng gawa-gawa lang ng empleyadong hindi masaya sa trabaho. May personal ba siyang reklamo? Yang waitress na si Elena? Tanong ni Alberto. Takot siya, Alberto, sagot ni Marco. Hindi yung takot na galing sa istriktong boss. Pagkatapos niyang kunin ang order ko, kinorner siya ni Mendoza. Tinakot siya. Halata mong nanginginig siya, pero inabot pa rin niya sa akin ang mensahe. Tumingin si Marco sa napkin. Napakalaking panganib ang tinaya niya para maipasa yon. Walang gumagawa niyan para lang sa maliit na isyu. May mas malalim dito, ramdam ko. Hindi ebidensya ang pakiramdam, Marco, sagot ni Alberto. Maingat ang tono. Ang direktang pag-akusa sa manager dahil lang sa anonymous na sulat ay delikado. Pwede tayong kasuhan ni Mendoza ng paninirang puri. Hindi ko siya inaakusa, balik ni Marco, matigas ang tono. Iiimbestigahan ko siya. Kailangan ko ng lahat ng impormasyong makukuha tungkol kay Sergio Mendoza, ang kasaysayan ng trabaho niya, pinansyal na background, social media, lahat. At gusto kong gawin ito ng tahimik. Walang record, walang abiso, gamitin ang parehong external investigators na ginagamit natin sa hostile takeovers. Pagdating ng umaga, gusto kong alam ko na kung sino talaga siya. Naiintindihan, sagot ni Alberto, mas seryoso na ang boses. At yung ledger na binanggit niya, yung nasa opisina ni Mendoza. Iyon ang susi, tugon ni Marco. Kailangan kong makuha iyon ngayong gabi bago pa niya maramdamang may nangyayari at maitago o masira niya ito. Hindi ka seryoso, sagot ni Alberto. Hindi mo pwedeng pasukin ang sarili mong restaurant. Napakapanganib niyan. Pwede tayong magsagawa ng biglaang audit at legal nating makuha ang records. Huwag, mariing tugon ni Marco. Kapag ginawa nating opisyal, magkakaroon siya ng oras para takpan ang lahat. Nakita ko ang tingin niya sa akin nang umalis ako.
Pinaghihinalaan na niya si Jim, yung customer na gumastos ng halos 1,000 pero hindi nag-iwan ng tip. Kapag dumating ang auditor bukas ng umaga, magdudugtong-dugtong na niya ang lahat. Ang tanging pagkakataon natin ay gulatin siya. Kailangan ko ang ledger na yun ngayong gabi. Isang mabigat na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Yan mismo ang laging kinakatakutan ng tatay mo. Mahina at seryosong sabi ni Alberto. May buong kumpanya kang hawak pero ikaw pa rin ang gustong lumusong sa front lines. Tinuturuan din ako ng tatay ko na huwag ipagawa sa iba ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, sagot ni Marco. At isa pa, walang maghihinala na ako ay isang corporate investigator. Perpekto ang disguise ko. Hindi agad sumagot si Alberto. Ramdam ni Marco na tinitimbang nito ang panganib laban sa posibleng pinsala ng isang lasong supply chain. Sige, sabi ni Alberto sa wakas, may halong pagod ang boses. Pero hindi ka pupunta ng mag-isa. May kilala ako sa Chicago. Ang pangalan niya ay Valeria Rojas, dating MI6 eksperto sa stealth operations at data recovery. Siya ang pinakamagaling na kilala ko. Ipapapunta ko siya. I-text mo sa akin ang kinaroroonan mo. Magaling, sagot ni Marco, may sumisibol na determinasyon at kailangan ko rin ng impormasyon tungkol sa waitress, si Elena Jimenez. Kunin mo lahat ng meron. Kung nagsasabi siya ng totoo, delikado ang lagay niya. Kung hindi, kailangan kong malaman kung ano ang itinatago niya. Ako nang bahala. Tatawagan ka ni Valeria Rojas sa loob ng 1 oras. Mag-ingat ka, Marco. Iba ang pakiramdam ko rito. Alam ko, sagot ni Marco, tinititigan ang basong hindi niya ginalaw na whiskey. Iyon nga ang kinababahala ko. Tinapos niya ang tawag at ipinadala kay Alberto ang lokasyon niya. Ang paghihintay ang pinakamahirap. Nanatili si Marco sa booth na papaligiran ng banayad na usapan ng mga tao at mabagal, malungkot na musika. Paulit-ulit ang kanyang iniisip. Hindi siya makawala sa alaala ni Eli, ang takot sa kanyang mukha at ang tapang na ipinakita nito para gawin ang ginawa niya. Nakahawak na siya sa negosasyong milyones, ang halaga ng hindi kinakabahan, pero ngayong gabi mas kabado pa siya dahil sa isang babaeng halos hindi niya kilala. Nagtiwala ito sa isang estrangherong nakaukay-ukay na jacket. Hindi niya pwedeng ipagkanulo ang tiwalang yon. Pagkalipas ng 45 minuto, nag-buzz ang burner phone niya. Isang simpleng mensahe ang lumitaw. Ali sa likod mo. Itim na sedan, 2 minuto. Nag-iwan siya ng cash para sa iniinom at lumabas sa likod ng bar, dumaan sa makitid na alley na may mga basurang nakakalat. Eksaktong sa takdang oras, isang tahimik na itim na sedan ang lumapit. Bumukas ang pintuan sa likod at sumakay siya. Ang babaeng nasa driver's seat ay hindi lumingon. Tinitigan siya nito sa rear view mirror. Matulis ang mukha, maikli ang gupit na maitim na buhok, mahirap tantyahin ang edad. Hindi kumukurap ang malamig niyang mga mata. Sinabi ni Alberto na kailangan mo ng multo. Sabi niya, malamig at buo ang boses. Ang mga multo, hindi mura, dagdag pa niya. Kayang-kaya kong magbayad, sagot ni Marco. Yan nga ang sabi, tugon ni Valeria, hindi mabasa ang ekspresyon. Ako si Valeria Rojas. Naipaliwanag na sa akin ang sitwasyon. Gusto mong makapasok sa opisina ng manager sa Gilded Steer at kunin ang isang ledger. Digital ba o pisikal? Ledger lang ang nakasulat sa mensahe. Kailangan nating paghandaan ang pareho. Bagitong galaw, bulong ni Valeria Rojas. Hindi naman mayabang. Sige, ang restaurant ay nagsasara ng 12:00. Tapos na ang staff pag 1:00. Dumadating ang mga tagalinis 4:00. Ibig sabihin, may 3 oras tayong pwedeng kumilos. Muli siyang tumingin sa salamin. Ang lugar ay may high-end na Herrera security system. Nakakatawa kung iisipin kung sino ang may-ari. Kaya mo ba? Tanong ni Marco. Makakapasok ako sa Pentagon gamit lang paperclip at chewing gum. Sagot niya ng diretso. Walang yabang, tanging katotohanan. Pero hindi ang main system ang problema mo.
Ang opisina ng manager ay malamang may sariling proteksyon, karagdagang keypad, posibleng motion sensor. At si Mendoza, ang mga tulad niya, laging paranoid. Hindi na ako magugulat kung may mga nakatagong kamera siya roon. Ano ang plano? Tanong ni Marco, ramdam ang adrenaline. Simple lang, sagot ni Valeria habang ini-start ang sasakyan. Babalik ka pero hindi na bilang guest. Inabot niya ang isang duffel bag. Ang cleaning company ay tinatawag na Sparkle Clean Solutions. Heto ang uniforme mo. Assistant na kita, galingan mong magpanggap na marunong kang mag-mop. Matapang at matalino, walang kailangang pasukin. Diretso lang silang lalakad sa harapan. Pagsapit nila sa parking garage na malapit sa target, kumilos na si Alberto. Naipasok na niya ang pangalan nila sa schedule ng cleaning crew. 2 dagdag na trabahador para sa gabing iyon. Pineke na rin ang employee records, kumpleto sa pangalan at social security numbers na papasa sa inspection. Nagpalit si Marco ng gray janitor jumpsuit. Habang sinisikipan niya ang bawat botones, pakiramdam niya ay lalo siyang lumalayo sa katauhang bilyonaryo. Isa na lang siyang si Mike, isang lalaki sa night crew. Si Valeria Rojas, nakauniforme na rin, seryoso at handa. Inabot niya ang isang ID badge. Ganito ang galaw, aniya, profesional ang tono. Gumalaw na parang bahagi ka ng lugar. Huwag kang titigil, huwag kang tititig, huwag kang makipag-eye contact maliban kung kailangan. Invisible tayo. Pag nasa loob na tayo, ako ang bahala sa seguridad ng opisina ni Mendoza. Ikaw ang lookout, bantayan mo ang pasilyo. Kapag may nakita kang kahit ano, pindutin mo ang comms ng isang beses. Walang salita, isang tapik lang. Naiintindihan, sagot ni Marco, tuyong-tuyo ang lalamunan. Inabot niya ang maliit na earpiece. Isinuot niya ito at tumango. Habang papalapit sila sa madilim at tahimik na restaurant, nag-buzz ang phone ni Marco. Mensahe mula kay Alberto. Binuksan niya ito. Background ni Elena Jimenez. 23 taong gulang. Walang kriminal na record. Iniwan ang accounting program sa City College 2 taon na ang nakalipas. Siya ang legal guardian ng kanyang kapatid na si Davide Jimenez, 17 taong gulang. May advanced stage cystic fibrosis. Lagpas 300,000 dolyar ang taunang gastos sa gamutan nito. Ubos na ang kanyang insurance. Maraming loan sa pangalan niya. Nakatira sila sa maliit na apartment sa public housing. Pumanaw na ang kanilang ina, 3 taon na ang nakalipas. Hindi nakilala ang ama kailanman. Nanginig si Marco, hindi ito tungkol sa empleyadong nagrereklamo lang. Isa itong babaeng nasa bingit lumalaban, hindi para sa sarili, kundi para sa taong mahal niya. Ang ginawa niyang pag-abot ng napkin ay higit pa sa matapang na hakbang. Isa itong walang pag-iimbot na kilos ng pagmamahal na isinilang sa desperasyon. Ang pagbabanta ni Mendoza sa kanyang trabaho ay kapareho ng pagbabanta sa buhay ng kanyang kapatid. Sa sandaling yun, nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa proteksyon ng kumpanya. Tungkol na ito sa pagprotekta kay Eli at sa paggawa ng tama. Ipinarada ni Valeria ang van, may logo ng Sparkle Clean Solutions sa service entrance ng Gilded Steer. Showtime, aniya, habang pinagmamasdan ang bawat madilim na sulok. Huwag mong sirain ang cover natin, bilyonaryo. Ang likurang pasukan ay malayo sa marangyang harap ng restaurant, amoy luma ng mantika at bleach. Naka-uniforme bilang mga janitor, sumanib si Marco at Valeria sa gabi ng cleaning crew. Itinulak ni Marco ang mop bucket, nagpapanggap na naglilinis habang nagmamasid. Si Valeria, kalmado at pulido, ay dumiretso sa opisina ni Mendoza. Parang profesional na may bakal na loob, in-disable niya ang maliit na wireless camera, pinatay ang motion at door sensors at binuksan ang keypad. Sa loob ng 2 minuto, bukas na ang opisina. Sa loob, puno ang opisina ni Mendoza ng paalala ng kanyang kayabangan, pero hindi ito pinansin ni Valeria. Walang ledger na nakalantad, pero napansin niya ang isang wall safe na nakatago sa likod ng hilera ng business books na mukhang hindi man lang nahawakan.
May safe dito, sabi niya sa comms. Hindi ko kayang buksan to ng mabilis o tahimik. Mabilis nag-isip si Marco. Mayabang si Mendoza. Malamang gumamit ito ng code na may personal na kahulugan. Ano ang nakasabit sa mga pader? Tanong ni Marco. Mga larawan, kasama ang mayor, naglalaro ng golf. Isa kasama ang team ng mga batang baseball players, sagot ni Valeria. Suriin mo ang tropeo. May taon ba may numero sa jersey? Tanong ni Marco. Nakasaad sa tropeo 2023. Suot niya ang jersey number 1. Subukan mo ang petsa sa tropeo, mungkahi ni Marco, nagsusugal sa kayabangan ni Mendoza. Ilang saglit pa narinig ang mahina at tiyak na click. Bumukas ang safe. Sa loob ay may mga bungkos ng pera, isang pasaporte at isang makinis na itim na leather na ledger. Hindi nag-aksaya ng oras si Valeria Rojas. Habang ang isang tagong device ay kumokopya ng naka-encrypt na data mula sa computer ni Mendoza, ginamit niya ang isang maliit na pen camera para kuhanan ng larawan ang bawat pahina ng ledger. Hawak na nila ngayon ang ebidensya ng kanyang mga krimen. Pagkatapos ng transfer, ibinalik niya ang lahat sa eksaktong kinalalagyan. Walang bahid na may taong pumasok. Maayos silang nakalabas, muling humalo sa cleaning staff at nawala sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng sasakyan ni Valeria Rojas, ini-upload ang mga file sa secure system ni Alberto de la Cruz. Nagtrabaho ang kanyang team ng walang tigil at ang katotohanang kanilang natuklasan ay mas malala pa sa inaasahan ni Marco. Isang nakakakilabot na kwento ang isinalaysay ng ledger at digital files. Hindi lang nagnanakaw si Mendoza mula sa negosyo, nagtatrabaho siya para sa isang makapangyarihang kriminal na sindikato. Ang supplier na nakalistang Prime Organic Meats, Peke. Ang tunay ay Westland Meats, isang pasilidad na ipinasara ng Health Department 6 na buwan na ang nakalilipas dahil sa matinding kontaminasyon. Bumibili si Mendoza ng delikado at ipinagbabawal na karne sa sobrang murang halaga at inihahain ito bilang high-end na pagkain. Ang tubo, nililinis at inililipat diretso sa organisadong krimen. Ang mensahe sa napkin ay hindi simboliko. Literal na nilalason ni Mendoza ang supply chain. Habang papalapit ang bukang liwayway, tumawag si Alberto, dala ang huling pinakamasakit na tuklas. May nahanap kaming mga video, aniya, mabigat ang boses. Parte ito ng tinatawag niyang insurance, mga tagong surveillance recordings mula sa kanyang opisina. Ipinakita ng mga video si Elena Jimenez halatang takot at namumutla habang tinatakot siya ni Mendoza. Binanggit nito ang sakit ng kanyang kapatid, ang mga huwad na utang sa kanyang pangalan at ang kawalan niya ng pagpipilian. Ginamit ni Mendoza ang kaalaman ni Eli sa accounting para pilitin siyang tumulong sa pagtatago ng kanyang mga krimen. Plano nitong gapusin siya sa katahimikan, ngunit nagkamali siya sa paghuhusga. Pinili pa rin ni Eli na kumilos. Habang nakikinig si Marco, unti-unting naging malamig at tiyak ang kanyang galit. Hindi na maikakaila ang katotohanan. Hindi paghihiganti ang motibo ni Eli. Isa siyang biktimang isiniksik sa sulok at piniling gawin ang tama kahit kapalit nito ang lahat. Hindi na ito tungkol sa pagprotekta ng reputasyon. Tungkol na ito sa pagtatanggol sa katapangan ng isang taong sumugal upang pigilan ang kasamaan. Tapos na ang laro, dumating na ang paniningil. Sa pagpasok ng sinag ng araw sa mga bintana ng penthouse ni Marco Herrera, lumitaw ang isang taong nagbago. Wala na ang lumang damit. Sa halip, suot niya ang isang matalim na charcoal suit na naglalabas ng autoridad at kontrol. Hindi na siya si Jim, ang misteryosong gala. Siya na si Marco Herrera, pinuno ng Herrera Holdings, isang taong ang tahimik na kapangyarihan ay kayang igalaw ang ekonomiya at magtakda ng kinabukasan. Habang nakatanaw sa lungsod sa ibaba, alam niya ang kailangang gawin. Panahon na para alisin ang bulok. Tumayo si Alberto de la Cruz sa kanyang tabi, matalim ang ekspresyon.
Handa na ang FBI at FDA. Sabihin mo lang, Marco, lahat ay nakaayos na. Hindi pa, sagot ni Marco, ang mga mata nakatuon sa isang gusali sa malayo, ang Gilded Steer. Kailangang maramdaman ni Mendoza kung sino talaga ang kinakalaban niya at kailangang gawin natin ito sa paraang ligtas si Eli. Papasok siya sa isang larangan ng digmaan ngayong araw at siya ang totoong nagpakita ng tapang dito. Hindi ako. Alas 11:45 ng umaga, dalawang itim na SUV ang huminto sa harap ng restaurant, binulabog ang team na naghahanda para sa lunch rush. Si Sergio Mendoza, inaasahang isang celebrity visitor, ay nagmadaling lumapit sa pintuan na may praktisadong ngiti. Naglaho ang ngiting iyon nang makita niya kung sino ang bumaba, si Marco Herrera mismo. Agad na namutla si Mendoza, nakilala ang pribado ngunit makapangyarihang may-ari ng kumpanya. Pumasok si Marco ng may layunin kasama sina Alberto at dalawang lalaking formal na sa katotohanan ay mga undercover FBI agents. Napatigil ang buong staff. Mr. Mendoza, wika ni Marco, kalmado pero matatag ang boses. Kailangan nating mag-usap. Lumapit siya sa maliit at tagilid na mesa malapit sa kusina. Table 32, anya. Diyan ako kumain kagabi at napakaliwanag ng naging karanasan ko roon. Namutla si Mendoza habang unti-unting napagtatanto kung sino ang tahimik na customer kagabi. Kakayo? Nauutal niyang tanong. Hinagod ng tingin ni Marco ang silid hanggang sa makita niya si Eli Jimenez. Matigas ang kanyang tindig, hawak ang isang bungkus ng menu, ang mukha ay pinaghalong takot at pangamba. Inakala niyang tatanggalin na siya, wawasakin. Sa opisina, bulong ni Mendoza at inakay sila sa hallway. Sa loob, dumiretso si Marco sa bookshelf. Isang tropeo sa Little League, sabi ni Marco, tumango patungo sa tagong safe. Diyan mo ba itinatago ang ebidensya ng mga transaksyon mo sa Westland Meats? Bumagsak si Mendoza sa kanyang upuan, natigilan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Lumapit si Alberto at itinaas ang isang tablet, ipinakita ang sunod-sunod na nakakapangilabot na ebidensya, ledger, peking invoice, mga dokumento sa pagpapadala mula sa ipinasarang supplier ng karne. Alam na namin ang lahat, Sergio, malamig na sabi ni Alberto. Ang money laundering, ang kontaminadong karne, lahat. Huminto siya sa huling imahe, isang kuha mula sa surveillance video. Kitang-kita si Mendoza na tinatakot si Eli. At alam din naming ginamitan mo siya ng blackmail. Sabi ni Marco, pigil ang galit sa boses. Ginamit mo ang sakit ng kapatid niya para pilitin siyang manipulahin ng mga libro. Yan ang pinaka nakakadiri sa lahat. Tinulungan niya ako! Sigaw ni Mendoza, desperadong sinisisi si Eli. Siya rin ang nag-ayos ng mga libro. Binuksan ni Marco ang pinto ng opisina. Eli, tawag niya, banayad ang tinig. Pwede ka bang pumasok saglit? Pumasok si Eli, nanginginig. Sabi ni Mr. Mendoza na kusa mong tinulungan siya, wika ni Marco ng may lambing. Tumingin si Eli kay Mendoza tapos ibinaba ang tingin. Mahina ang boses niya pero matatag. Nagsisinungaling siya, tinakot niya ako. Sinabi niyang hindi makakakuha ng gamot ang kapatid ko. Wala akong naging pagpipilian. Tumango si Marco. Yan lang ang kailangan kong marinig. Lumingon siya sa mga ahente. Nasa inyo na ang lahat ng kailangan. Kinapkapan si Mendoza at inalis habang nakatingin ang staff, hindi makapaniwala. Humarap si Marco sa buong silid. Kagabi may isang tao rito na nagpakita ng matinding tapang at integridad. Aniya, malinaw at buo ang boses. Hindi niya ginawa ito para sa pera o papuri. Ginawa niya ito dahil ito ang tama. Ang taong iyon ay si Eli. Pumatak ang luha sa pisngi ni Eli habang nagpatuloy si Marco. Ang peking utang mo, wala na. At simula ngayong araw, ang Herrera Holdings ay magtatatag ng medical trust fund na sasagot sa gamutan ng kapatid mo habang siya'y nabubuhay. Isang hikbi ang lumabas mula kay Eli, pero higit pa roon dagdag ni Marco.
Ang isang taong may ganitong lakas ng loob ay hindi nararapat na maghintay ng mesa. Lilikha ako ng bagong executive role, direktor ng ethical na pagtutol. Ikaw ang mamumuno sa bagong pundasyon para sa kapakanan ng mga empleyado at susubaybay sa buong supply chain. Direktang sa akin ka mag-uulat. Tahimik ang buong silid. Nakatingin si Eli, tila natutulala, hirap tanggapin ang lahat ng nangyayari. Sabihin mong oo, mahinahong wika ni Marco, nagawang bulungan ni Eli. Tinatanggap ko. Sa huli, hindi tungkol ito sa mamahaling steak o sa $1 na imperyo. Nagsimula ang lahat sa isang napkin at sa kahangahangang tapang ng isang dalagang lumaban para sa tama. Ang kwento ni Eli Jimenez ay patunay na hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng suit o nasa gitna ng entablado. Minsan, sila'y nasa likod ng restauran, pagod at halos di napapansin, pero lumalaban sa mga laban na walang ibang nakakakita. Ang layunin ni Marco Herrera ay subukin ang integridad ng kanyang negosyo, ngunit sa halip, natagpuan niyang muli ang sarili niyang integridad. Ang kanilang kwento ay paalala na isang simpleng hakbang ng tapang ay kayang gibain ang isang pader ng katiwalian. At ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa kita, kundi sa mga buhay na pinipili nating iangat. Kung ang kwentong ito ng tapang, katarungan at hindi inaasahang koneksyon ay nakaantig sa iyong puso, pakiusap, pindutin ang like button. Ibahagi ito sa isang taong kailangang maalala na ang katapatan at kabutihan ay may halaga pa rin sa mundong ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tunay na kwentong magpapaalala sa iyo ng kabutihan ng sangkatauhan.